Ikaduha, I will accept the Bible as the inspired word of God. No? Mga ito na ko ang pulong sa Ginoo na mo kini matawag ito ng inspired word of God. Kung tanaw na ito ang 2 Timothy, no? Na may bilang sulatan. Ang 2 Timothy, chapter 3, no? Kung nabasa na nimo ni siya, kung imo na ni siya natun-an sa imong kinabuhi, ato malikod na sa pagbasa usay na sulat diha sa 2 Timothy, chapter 3, verse 16. Ang tibok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios o nga puslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagpadlong sa pagsaway ug sa pagtudlo kung saon pagkinabuhi nga matarong. Kini nga bersikulo kay igsoon, kini nga teksto kung imo ni kuhaan nimo og pagtulunan sa imong kinabuhi, no? Kung wala pagka makasayod nini, kung magkamati ka sa pulong sa Ginoo nga wala man kagiigo, wala man gituyo ito nga pag-story para masakitan ko. Pero kung verse na gani, kung pulong sa Ginoo gigamit, no? Na ikapakita nila nga teksto, yung sila tumabasa diha sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 nga nagapasabot diha nga alang sa pagtudlo sa kamatuoran, no? Ang kung ikaw kalagad sa Ginoo, kung ikaw kalangalagad sa Ginoo, no? Ato di ko minaw, ato di ko basa sa pulong sa Ginoo. Kaya man, kung ka na ang kamatuoran ni tudlo kanimo kung saan yung pagkinabuhi nga may subay ka sa kamatuoran sa Ginoo. Mayon kasi yung kagulingon nga, way mabuot na ako ang masunod kay ako nagdala sa kong kinabuhi. Kung saan nun lang, no? Kaya nang gusto mo ka mangalagad sa Ginoo, ato makangila sa Kristo yung personal na ito mga luwas, ato makang-surrender na ito kagulingon ito sa Ginoo, no? Pag surrender na ka sa Ginoo, abot pasabot yan nga, dili ikaw ang masunod sa imong kagulingon, kundi ang Dios na. Muna gitudluan ta niya sa akin itong pagkabuhaton kung sa igsulti diha sa 2 Timothy chapter 3 chapter 3 verse 16, no? Kung sa diha atong ditsog ni sa ang sulat uban sa landag gikan sa Dios o mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagpadlong sa pagsaway o sa pagtudlo kung saan pagkinabuhi nga matarong. Na may panahon malagad sa Ginoo, usulti sila ini, no? Makita nimo nga may panahon ko sa baka malagad sila makita sa iyang mga kaubanan o mga ginimalahan niya sulod sa iglesia, makita na siya. So dito niya gamiton ang iyang pagpadlong sa simbahan, no? Wa niya to ang usa ka sakop niya nga personal na pagsulti ang gibuhat sister Brad ito sa Mayo. Dito man ay hihimo dito sa simbahan. Tutlo, sulti niya. Pinakusok pa kayo. Dito po kayo pangalan. No? Siyempre, ikaw nakabati nga may hintungdan. Bakit yung kakasuko? Bakit yung kahibos? Ganun nga ito man ito. Anong wala naman kong personal na pagsulti nga kung mahimo iya kong sultihan sa tinulunay gayon nga pag-abuhan ko na ako. No? Masuko ang taon ang mga kauban na simba. So, Domingo, di nakakita ko simba. Nga, pwede akong simba yan. Sige naman po niya, pastor, pwede man balik ng wali sa message nga may doon sa ako ang nahimok na dili maayo. No? Pero sa pulong sa Ginoo, kung gamit ka na ikaw pulong sa Ginoo nga mong badlong mo sulti sa kamatuoran, butang mo sana ay nga pagkastorya. Ayaw po ito, apelido, pangalan po. Ikaw sister, ikaw brother, nakita ang taka, muli mong gibuhat, hipos ba yung tao ng hintungdan yung gito ang pangalan, no? Lingon tao na si pastor eh. Hindi pa punta si Mag, di pagkaulawan. Wala mang ko niya sulti sa personal, samtang nagkita niya tinaging adlaw, no? Kapitala sa ato karon nga pagpadayon sa pagkinabuhi, dilingit kilikayan nga ang alagad sa Ginoo makita mo hindi mo sa imong gihimo na dili maayo. So sa ato ana nga punto, pili na imato nimo ang pastor man sa mga brother o sister. Ako nakita ang gibuhat na dili pa ang Diyos niya na. Pagkatag sa nagkadaot sa mga teksona na ito nga nagpalimanon sa pangalagad sa Ginoo. Muna isa sa mga butang nga kaya itong ginaw-naon nga ang pulong sa Ginoo, mutudlo ka na ito usaway, no? Aron kita may balo sa mga butang nga makahatag na ito kayuhan sa ito ang kinabuhi. Muna ito sa itong kagulingon, kung mabot ang kalahin nga ito ang panahon nga makanuog ta sa mensahe sa pulong sa Ginoo pilagi sa iyang alagad, ay hindi na dayon makinubos, no? Hindi na dayon ta masuko. Basta kay magbase siya sa pulong sa Ginoo kana nitubot na siya tungod kay
ta, ay numduman ta, nga itong pagkinabuhi sa matagad daw, ito na yung kakulangon, nga gusto sa Diyos, nga sayari mo, matagali mo o maayo na pagtakad ay pagkinabuhi sa matagad. Now, mabit na karoon na isunan, nagan karoon sa mga iglesia ng magkalalis, no? Ang membro dili na siya mo tungha pagkasunod Domingo tungod kay piminti man lagi sa gitandong sa alagad sa kilometro siya personal nga pagkinabuhi. Ako magigsunan kung makita ang galang na ako madali sa kamembro o kaubahan sa iglesia nga naghimo mga kakulian, mga utang nga dili na makapahimot sa Ginoo, pwede na siyang duulon, sultihan, malayan ang Diyos niya na Brad, no? Sister, kay dili may gusto sa Diyos sa imong mga pagbuhaton nung kita nangalagad na sa Ginoo. Kung ayaw lang sa siya yung napakulawi sa kalaghanan kay makatag inat kaniya o kaluya siya pagpangalagad sa Ginoo. Dili na ito kaligayan sa itong kinabuhi yung kita, yung mga lalaki, no? Nga doon na po mo share na ito, may sa mga punto nga pinita nga mag-inom ta Brad, pinita mag-inom ta, lingaw-lingaw lang ba, no? Nya kay naman po lagi mga kawalan sa simbahan lagi nga musulti din sa pastor. Hala si Brad dito, peting inom na hubog pag yun. Nagkayagaw, yung mga lihok di na maayo, no? Na yung mga palang punto may amay tabo, no? Pero tinatanan mga iksunan, kumabot mang galing na, no? Ako pagkabahaton niya, ulo ng mga ako siya, sultihan sa kamilang duha mga magka-istoryahan. Hindi na ako dalon sa iglesia. Siguro, mabot ang panahon siguro nga makalitok kong pulong ngayon niya na, pero dili na purpose nga para pagpakaulaw. So sa katao nga nakita, naabot na sumbong ka na ko, kung dili pagpahinumdom ka na siya, nga naagin hisulat sa balang kasulatan. Mamang kaniyang isulti diya sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, no? Nga mawagin ang masiyo kalikod pagbasa, no? Sa 2 Timothy 16, nga ang tibok kasulatan, kisulat, uban sa landa gikan sa Dios, o kapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway, o sa pagtudlo, unsaon sa pagkinabuhi nga matarong. Kung kita mga isunan, wala tayo kasayuran sa pulong sa Ginoo, ikaw lang ta mo ato simbahan, ikaw lang ta mo lingkod, ikaw lang ta mo pagkahuman uli, nakuhay pulong sa Ginoo nga ginatudlo ng napitan, unsaon man nimo sa pagkasayod sa mga utang nga mo imuhaton sa pagkinabuhi, no? Dili ka kahibalo. Ingon ako tama na gusto nung suot ko simbahan. Tama na gusto nga makapati ko sa pulong sa Ginoo balag pagawasan ako sa pikas dalungan, no? Kinahanglan din dato nga mas ato giyo matugkad ang tinuod diyon nga kahulugan sa metungod sa pulong sa Ginoo dinhi sa tong kinabuhi. Wala ingon siya nga yang akong paningkamutan nga mas may balo pag ko, mas masayod pag ko, o mas makasabot pag ko, may tungod sa balaan nga kasulatan. Ganun ba? Ikatuloy rin siya, I will accept the Bible as my life and my guide, no? Kung sa isulti sa Salmo 105, kung nag-memorize ka na, ang pulong sa Ginoo may lamparahan sa akong matiil, o kahayag sa akong alagyanan. Kung wala pa kakasayod, inikiron mo kaigsunan. O angay ka may balo nga, ang pulong sa Ginoo, mo kini ang lamparahan, no? Sa imong mga tiil. Nya, kung kay lamparahan may igsunan, dali ka kadalag lamparahan, mulakaw ka sa dalan. Kung kay lamparahan, sa actual, no? Kung kay lamparahan, nagmagigangit kit ang imuhang paagyanan. Nya, ang pulong sa Ginoo, nagasaysay man yun, kaya mo magiging siya, mahatag na itong kahayag, magatag ka na itong giya sa itong kinabuhi, kung nagitulong nga mo kanilang parahan sa itong agyanan, no? Mas yung taglamparahan, tultulan ka sa saktong na pagka makauni mo sa imong kinabuhi, no? Ngayon sa diya sa nga the word is along unto my faith. Ang pulong sa Ginoo mo kani suga niya og kahayag sa akong matiil og kahayag sa akong alagyanan. Muping maigsunan sa imong kinabuhi karon. Kung na kayo nasabtan, memorize naman nimo ning Salmo 23, no? Kasi kung sa reverse nimo pa,
Kaya sa Salmo 23:1, paano mo na siya o pagtuluan sa imong kinabuhi? Unsay na sulat diyan sa Salmo 23:1. Yan, John 3:16, kuhaan siya mo na pagtuluan sa imong kinabuhi. Unsay na sulat diyan na? O kuhaan mo na siya o giya sa imong kinabuhi kung imong kahayag sa imong alagyanan. Kung makasabot ka niya na, uy, ala, medyo ni kuhaan naman ko, ni tipas naman ko. Medyo wala mong kumusunod sa kabutulong sa Ginoo, no? Wala kayo memorize ng ano, wala ka verse, no? Pero, magpalayan ba dito, memorize yung versikulo, no? Akan pa mga nilunod ko sa kapastor pa. Kung gusto ka o pinakasimple nga versikulo, nasa Old Testament, no? Nakalimot ko kung asa to, yung siya nga, na pinaka-mabok nga versikulo, nasa Old Testament, Deuteronomy, mo siya to. Ano sa mga pastor? Usa lang word, no? Pwede na siya memorize mo. Usa lang pastor? Na dito, uwak. Uwak lang, no? Ang ginito, ang ibutang sa usa ka bersikulo, perting simple ha, memorize mo. Ya, kumon biya nato ng uwak na ito makita, no? Sila yung uwak. Kung nakata ito, dahong kita na, Kala nga bersikulo, usa rin ka pulong, usa lang ka word, kalingon nga uwak, no? Deuteronomy na siya makita, no? Usa rin siya ka word ang nasa sa ka verse. Simple ra kay na siya, kung mga isot, uwak naman. Kumon man nato ng word ng uwak, no? Nga manuog nato nga magtingog sa kahanginan ko nato sa kabukiran siya uwak, no? Muna sa log kami may isunan ato hinumduman nga ang pulong sa Ginoo mo kay lang parahan sa atong matiil o kaya sa atong alagyanan, no? Kung ikaw karon kung usa ka bersikulo imong memorize, ikaw gongi ginat siya, mamaligandang ka na, mabot o kung kaya nimo, no? Sa mga karon ang unya kung kaya nimo memorize nimo ang tibok Bible, kung kaya nimo, pwede kaya na siya, no? Sa ako sa Iran, murag kailan ka, bawa ba ka itong nasa television kasi dating daan, no? Nakita na ko na siya pagpanuting nga murag memorize niya ang tibok Bible, no? Nindot kayo sa katao nga maka-memorize ang tibok balang yung kasulatan. Nga naman, ako na kailan siya o giyas siya ang kinabuhi. Mapanalangin pa siya niya na, matagan pa siya eksakto kayo nga pagtudlo itungod sa kamatuoran. Ang attorney, maka-memorize siya, mga eskwela o mga abugas siya, maka-memorize siya sa tibok nga malaod nun. Bro, awal lang ka sa balang kasulatan kung maka-memorize, wait ka na sila, no? Wala kita karoon mag-isunan, hindi man ta-attorney, no? Dili po tayo na may, ang ba na to, dili po tayo ng kumanta ng eskwela. Pero, ang kamang eskwela, o nakamang eskwela, mga challenge si kinato, nga pulong sa Ginoo, mo kani uwag, dili iwag, sa iyo po, mo kani iwag sa ako ang lagyanan, no? Sa ito kinabuhi mo iksunan na kailangan kita nga masayot sa kamatuuran. Kailangan kita nasayot sa banbang ng mga patunan, ng mga tabang kanato. Samtang magkinabuhi kita, no? Samtang magpalayan ta sa pagkinabuhi, may ginagaktay mga nasairan nga mga pulong sa Ginoo para magagiya ka na to, maghatag ka na to, o katabang alang sa ato pagpalayan sa pagpangalagad sa Ginoo. Tudlo magini.